Inaamin kong mali ko, nagkamali ako, pero hindi ko yan sinasadya, Halit. Sinabi ko na sa'yo, hindi talaga sadya. Kumalma ka lang dyan. At hindi tayo pumunta rito para pag-usapan yan. Oo nga, Yildiz. Pag-usapan nyo na lang yan mamaya. Okay. Ganito pala ang buhay mag-asawa, ha? Mas malala pa, actually. Ganun ba? Well, Mr. Halit, gusto ko lang magpaliwanag tungkol sa nangyari nung isang araw. Nagkasalubong kasi kami noon ni Mr. Alejan. Medyo nakainom ako noon at hindi ako sanay kaya nalasing talaga ako. Kinailangan tuloy akong ihatid ni Mr. Alejan pa uwi sa amin. Hindi yun katulad ng iniisip nyo. Zainab dear, sabi ko naman sa'yo, nung sa araw na yun, hindi kami interesado sa relasyon nyo. You are both adults and you can make your own decisions. Yan mismo ang sinabi ko kay Zainab. But I must say she's a little bit conservative. Anong conservative ako? Pasensya na, mali nga talaga siguro ako ng akala you're very laid back. Paano ako magiging laid back kung kasama kita? Laid back ka lang ba kapag kasama mo Bakit si Jem? palagi mo nalang sinasama si Jem sa usapan? Hindi ko maintindihan. Hindi ko sinasama. Sabi mo hindi ka laid back pag kasama ako. Kailangan ko ba talaga maging laid back? Excuse me, si Jem, bumalik na sa Bumalik na siya. Mukha ngang nakabalik na siya. Ayaan niyo na yun. Iba na lang pag-usapan natin. Ganito ang buhay pagkasama si Zainab. Akala mo palaging may away. Ano yun? Ay, tama na nga. Puno na ako. Akala ko makikipag-usap lang kayo sa amin. Kanina ko pa kayo napapansin. Hindi ko talaga maintindihan anong pinag-aawayan nyo. I don't understand. Ganito kasi yun. Nasa gitna ka ng argumento pero hindi mo naiintindihan. Zainab, manahimik ka na nga. Teka, napatahimik mo na ba siya dati sa bahay? Hindi namin magawa sa office eh. Okay, I think I get it. Magkatrabaho kayo pero hindi kayo magkasundo. Yan mismo, naiintindihan mo na nga. So, isara na natin ang kaso at iba na lang pag-usapan natin. Okay. Pero gusto ko lang malaman niyo ang bagay na to. Dahil yan kay Zainab, Ano yan? I'll behave.